Hey, magandang tanghali po sa inyo. Kapag tanghalian na ba tayo? Kumusta po kayo? Mabilis lang po na updates mula sa akin. Yung mga i-discuss ko po sa inyo ngayon, ito rin po yung madalas na itatanong sa akin. So para mas marami po ang makrinig, inabuti ko po mag-Facebook Live ngayong tanghali. Hindi lang po ako nakapag-Facebook Live kaninang umaga dahil tiningnan ko pa po yung mga common questions at may mga diniscuss din ako sa aking staff. So ngayon pong lunch break natin, uh, try ko lang din. Ngayon lang ako nakapag-Facebook Live ng lunch break. Okay, marami-rami na po yung mga kasama natin ngayon. Again, happy Monday. Sana po ay lahat tayo ay nananatiling ligtas at malusog. Napakahirap po ng sitwasyon natin sa ngayon. Mataas pa rin at tumataas pa rin ang bilang ng COVID, yung mga variant, ibang klase talaga. Dati, pag may positive sa isang bahay, may chance pa na madalas nagne-negative yung mga kasama niya sa bahay. Pero ngayon, at least yung mga nakakausap ko, pag may isang nag-positive sa bahay, halos lahat nagpa-positive din. Buong household. So, ibig sabihin, kahit anecdotally lang po o kahit na initial findings pa lang natin, talagang mas nakakahawa itong mga variant ng COVID. Kaya kung maingat po tayo dati, dapat doblehin pa natin ang pag-iingat natin sa ngayon. So magsisimula po ako sa medical updates natin, tapos pupunta po ako sa updates dun sa ayuda mula sa nasyonal na pamahalaan, at tapos may other announcement, baka may mga katanungan din po tayo, susubukan ko pong sagutin ang mga katanungan na ito. So simula po tayo, gaya na nabanggit natin, napakahirap na sitwasyon po, ang hirap ng pinagdara, very difficult situation. At narinig naman po siguro natin yung announcement ng Malacanang kahapon, na MECQ po tayo, Modified Enhanced Community Quarantine. So ilang linggo din tayong nasa ECQ. Ngayon po yung MECQ, para sa ordinaryong mamamayan, ganun pa rin naman yun. Stay at home. Maliban lang syempre kung essential travel. So kung papuntang trabaho, okay lang po yun. Kung emergency, okay lang po yun. Kung bibili ng pagkain, pinapayagan din po yun. Pero kung tatambay lang po tayo o may bibisitahing kaibigan, kahit kamag-anak, huwag na po muna. Pagpaliban na po muna natin. So, yun po yung MECQ. Ang sabi po, meron daw press briefer ang Malacanang, si Secretary Roque mamaya. Abangan na rin po natin. Baka may konting changes, lalo na para sa mga businesses, mga restaurants. Tingnan natin ano po yung sabihin, kung pwede ba yung dine-in, na kung alfresco lang. May narinig din tayong announcement na ganun. Antayin natin yung clarification. Di ko lang po alam kung anong oras yon, pero abangan na lang po natin. Baka maya-maya po yan. So, isa sa mga adjustment na ginawa natin bago po ako pumunta dun sa vaccination, tapos sa update patungkol sa sa ayuda, ay nagbukas po tayo ng isang holding area. Ito po yung recommended ng experts natin dahil ang nagiging experience natin sa ngayon, halimbawa yung PEU natin, may tumawag sa hotline, responde yung PEU natin, may pagkakataon na yung ambulansya or yung pasyente na sa loob ng ambulansya, 3-4 na oras, walang mapuntaan na ospital, walang tumatanggap na ospital. Dito sa Pasig, pati sa mga kalapit nating probinsya at LGU, yan po talaga yung nagiging problema natin sa ngayon. So, recommended ng experts natin, nagbukas tayo ng isang holding area. Sa ngayon, 5 kama pa lang, pero hanggang mga 15 beds po yung kaya nito. Ngayon, may mga iba tayong staff na medyo hesitant din dito, lalo na siguro yung PEU natin. Naintindihan ko naman, kasi parang pakiramdam na rin, nabawasan pa sila ng tao na magre-responde sa ating mga ambulansya. Pero
Yun nga yung nagiging problema eh. Wala tayong mapagdalhan dun sa mga moderate cases natin. So ito po yung isa sa adjustment natin. Para siyang extension ng ER. And you know, hopefully makatulong ito habang hinahanapan sila ng ospital na tatanggap sa kanila, habang nag-aantay na may bakanting kama sa ospital, dun muna sila sa holding area natin na parang extension ng ating emergency room ng COVID Referral Center. At least doon, may nagbabantay na may gamot, may medical supplies, may oxygen, may nurse na nagbabantay, may doktor na nakasupervise. Ayan po. So ngayon, pupunta na po ako sa bakuna. Yung vaccination program natin. Yan, suot ko po yung t-shirt natin. Vaccination team ng lungsod ng Pasig. Natutuwa po ako kasi yung initial feedback ay magaganda. Ano? Lalo na yung para sa mga senior citizens at may comorbidities. Yung sa healthcare frontliners natin, nung nagbukas tayo sa walk-in, dun tayo medyo nagkagulo. Ano? Dun humaba yung pila, dun nagkaroon na parang dinagsa yung mega parking natin na vaccination site. So nag-adjust naman tayo kaagad. At ngayon, strictly no walk-in. Ano yun, laki talaga ng lungsod ng Pasig. Kaya pag sinabi mong pwede ang walk-in, kahit anong site yan, kahit kung sa Pinagbuhatan man yan, o dito sa mega parking natin, o sa Pasig LM, talagang dadagsayin, ano? Kasi higit sa 1 milyon na ang Pasigueño. Kaya kailangan organize lang tayo, no walk-ins. Okay, so wag po tayong mainip. Nanay ko nga mismo, hindi pa nababakunahan. Baka next week or this weekend pa po yung schedule ni Mama. No? Si Mama, isipin niyo, 60, baka magalit pala kung sabihin ko kung ilang taon na siya. Senior citizen, no? Alam niyo naman, senior citizen si Mama. Sabihin ko na, hindi naman siguro siya magalit. 67 years old, nasa Google naman yan kung i-search ninyo eh. 67 years old po ang nanay ko. May comorbidities din po siya. Hindi ko na po sasabihin kung anong comorbidities niya. Lumalabas pa siya pag may trabaho. So, dapat rin talaga mabakunahan. Pero, walang palakasan, dumaan po sa tamang proseso, nag-fill up siya ng form, hinihingi niya pa nga sa akin yung link. Sabi ko, tingnan mo na lang sa, tingnan mo na lang sa PIO kung saan yung link. Medyo kinakabahan din siyang mabakunahan, pero willing na naman siya. So, ito pong ginawa natin by schedule, no? Nanay ko mismo, kailangan i-text muna ng ng profiler, ng team, kung kailan yung schedule niya. So, alam niyo naman, pinipilit natin na maging maayos yung sistema. At natutuwa po ako dahil maraming nagpapadala sa akin. Yung iba, hindi ko kakilala. Na ito po, bakunahan na kami, ganyan. Nabakunahan na yung nanay ko, yung lola ko, yung lolo ko. So, nagiging maganda po yung sistema, ano, at hindi nagkukumpulan. Yan ang importante kasi pupunta nga tayo sa vaccination site, nagkukumpulan naman tayo, ay baka dun pa tayo magkahawaan. So, strictly by appointment, hindi lang namin masabi way in advance ano kung kailan. So, halimbawa, hindi namin masabi na April 30 ka mababakunahan. Hindi pa namin kaya yun sa ngayon kasi limited yung supply natin ng bakuna. Sana maintindihan po natin yan. Ano? Buti kung 1 milyon na yung supply ng bakuna na nandito hawak natin. Pero hindi po. Yung pinag-uusapan natin dito, paulit-ulit natin sinasabi, global supply chain. So kung ilan lang po yung dumating sa Pilipinas, ang DOH sasabihin, ito po yung alokasyon, bawat LGU, ito po yung matatanggap. Meron pa naman tayong on hand. Last week, hindi tayo nagmadali, dahil alam naman natin, hindi ganun karami yung supply. So, hindi tayo nagmadali. Siniguro natin na magiging maayos yung sistema. Pag nakikita natin na maayos, pwede nating damihan pa at bilisan pa hanggat merong supply. No? Hanggat merong supply ng bakuna. Sinovac man yan, AstraZeneca, hopefully may iba pang mayor na, may iba pang supply ng bakuna na dumating mula sa abroad. Kasi sa abroad yan mina-manufacture. Ang daming posibilidad, ang daming nangyayari. Milyon, bilyon tao ang nag-aagawan para sa bakuna. At, so, hopefully, ayan. Again, natutuwa po ako pag may mga nagsisend po sa akin ng mga pictures. Alam nyo, lalo na, may record pala tayo, 92 years old.
nabakunahan, 92 years old. Nag-qualify siya dun sa sa mga so okay po. So may isa lang po akong pakiusap sa inyo. Ito na rin, reminders na rin dun sa mga guidelines natin, Tingnan lang natin dun sa sa page ng PIO for reminders kung saan pwede mag-sign up kung hindi pa kayo na-profile. May face-to-face profiling din tayo na nagaganap sa ngayon. So iba-iba, sinusuyod natin para makasiguro na lahat ay talagang makakasama dito, lalo na yung senior citizens at yung may mga comorbidities natin. So nabanggit ko nga kanina, may mga nagsisend sa akin ng picture, pero alam nyo, nagpapasalamat ako doon. Minsan kasi pag kami tato, bawal magpa-picture, bawal magpaturok sa braso. Hindi pwede sa tattoo site yung injection eh. So minsan may nagpapadala sa akin, parang nakadalawa na yata, may nagpapadala sa akin, picture nila, binabakunahan sila sa puwet. Ngayon, okay lang naman na mabakunahan sa puwet, normal yan, medical naman ang usapan. Pero pakiusap, huwag nyo na po isend sa akin. Alam nyo, ang dami ko na pong iniisip. Huwag nyo na po idagdag yung puwet ninyo sa iniisip ko, So, yun po. Pag sa braso, okay lang, isend nyo sa akin. Pero pag mga iba sa puwet, huwag nyo na po isend. Yan. So, speaking of puwet, ingat po tayo sa fake news, kanina, may pinost ako sa IG story ko, maraming nag-get well soon sa akin. Ba't nag-get well soon sa akin yung mga ibang kaibigan ko? Meron pa kamag-anak ko, nagte-text sa akin, get well soon. Wala man akong sakit. So, yung pala, may nag-post, picture ko noong 2017, hindi pa ako mayor noon, nung inoperahan ako sa tuhod, 2017 pa po yun. So, magaling na po ako. Yun nga, yung ganun, medyo harmless, wala naman nangyaring masama. May kumalat na fake news, hindi okay lang. Pati yung mga fake quote ko na yung sa social worker, yung iba sa inyo, nakita niyo po siguro yun, mga fake quotes. Ngayon, yung mga iba, harmless. Pero masama po niyan, paano kung hindi na harmless? Paano pag nahaluan na ng politika? Paano pag nahaluan na ng tungkol sa bakuna na fake news? Kailangan po maging mapanuri tayo. So mag-ingat po tayo, doble, triple ingat, maging mapanuri tayo sa social media. Tuwing may nababasa tayo sa social media, magdalawang isip po tayo. Isipin natin, baka edited yan, baka fake po yung quote, baka inimbento lang yan, baka wala sa konteksto, baka may nag-repost lang pero luma na pala. Kailangan, ganun na po yung pag-iisip natin sa Facebook, grabe po talaga. So yung mga iba, harmless, pero yung iba, may masasaktan, harmful na po yung iba. Moving on, sa ayuda mula sa nasyonal na pamahalaan, nagpapasalamat po tayo sa nasyonal dahil meron pong karagdagang ayuda nung bumalik tayo sa ECQ. Pero paalala lang po, gaya ng announcement ni Presidente at ng kanyang spokesperson, hindi po lahat ay mabibigyan. So kung kaya naman po, gagawin natin. Pero sa ngayon, inaamin po natin ng nasyonal at ng lokal, hindi talaga sapat yung pondo para mabigyan po lahat-lahat. Kaya kailangan unahin natin yung mga mas nangangailangan, yung higit na nangangailangan. So, may pinagkuhanan po tayo ng tiningnan natin magkano ba yung pondo na naibaba sa atin. Ito po ay 600 plus million pesos. So, kailangan po unahin natin yung mga pockets of poverty, yung mga nasa listahan ng DSWD. Alam kong hindi perpekto yung listahan. Pero pag tinignan nyo naman po, at pag matapos na po ang lahat ng ito, makikita nyo po, yung average na nakatanggap, mas mahirap po talaga dun sa average na hindi nakatanggap. So, hindi man perpekto, baka may makasingit na pa isa-isa, pero sigurado po, on our end, sa end ng lokal na pamahalaan, wala pong palakasan dyan. Tinitingnan lang po natin yung best way na ipamahagi ito sa higit na nangangailangan. Ngayon, dalawang estilo po ng pamamahagi po ang ginamit natin. Una po, yung sa PayMaya, yung digital payout. Nakasalang na po sa PayMaya yan, nag-aantay na lang tayo ng Go Signal. Ito po yung may mga phone number na tayo dahil nandun po sa
listahan natin ng for SAP dati, lalo na yung mga hindi pa rin nakakatanggap ng second tranche. Hindi ko po kaya sabihin kung kailan matatanggap yung second tranche, pero ito pong additional na ayuda, sana makatulong po kahit papano. Yung 1,000 per individual, maximum of 4,000 per family. Tapos, yun po, no? So, una, PayMaya, digital payout dun sa may mga phone number na kami. Pero yung pangalawa ho, dahil hindi naman po lahat ay maihingan natin ng phone number pa, ay house-to-house payout. Bakit tayo nag-house-to-house payout? At saan po yung house-to-house payout? Sagutin ko po yung pangalawang tanong muna. Ginawa po natin na house-to-house dun sa mga pockets of poverty. Ang pockets of poverty, ito po yung identified ng DSWD, katulong po ng CSWD natin, kung saan po yung mga lugar na mas marami ang mahihirap. Kung saan concentrated ang bilang ng mahihirap. So kasama po dito yung mga depressed communities kung tawagin. Ano? So ito pong house-to-house natin, more than 30 million pesos na po ang nadidistribute natin. So ibig sabihin, mga 30,000 plus individuals na rin po ang nakatanggap. Medyo marami na yung nabigyan sa Manggahan, Santolan, pero hindi pa po tapos, pati dun sa dalawang barangay na yun. Nakikita ko sa comments, yung iba nakatanggap na, ano, yung iba hindi pa. Basta sa Pockets of Poverty, hindi lang tayo nag-announce way ahead of time. Kasi defeats the purpose eh. Kumbaga, tinanggal nga natin dun sa payout site o ginawa natin house to house para hindi magkumpul-kumpul yung mga tao. Kaso sa experience natin, pag nag-announce ka na, uy, sa Barangay X at sa Street X, sa Purok X, magbibigay tayo bukas. Bukas ng umaga, napakarami ng tao dun. Yun yung nakita natin sa karanasan natin sa pagdidistribute ng ayuda. So, ang minabuti po natin na wag na munang i-announce, basta Pocket of Poverty, mapupuntahan po yan. Wala na munang announcement kung kailan. Yung house to house, mas mabagal siya ng konti kaysa kung may payout side. Kunyari, pinapunta natin sa covered court lahat ng pangalan. Kaso, sa panahon ngayon na COVID variant, napakadelikado, ay mas pinili natin na mag house to house. Tumagal man ng konti, okay lang po, basta ligtas tayo. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Pinaka-importante sa lahat, ligtas po tayo. Okay ho? Ngayon, MECQ, pero nasa alternative work arrangement pa rin po ang ating City Hall. Pasensya na po kung may mga delay sa ibang mga bagay. Hindi po talaga may iwasan, may mga maantala ng konti. Pero tuloy-tuloy naman, ano? Halimbawa, yung mga engineering works natin, katulad dahil yung mga maliliit, lalo na yung pagpapalit ng manholes, yung declogging, at nagagawa naman ito ng relatively mabilis ng ating engineering department. Ano? Pati yung street lighting natin, tuloy-tuloy po yan. Hopefully, by this year, matapos na natin yung 4,000 street lights na ipapakabit natin sa iba't ibang lugar at kalsada sa lungsod ng Pasig. Nagsimula rin po tayo nung nakaraang linggo. Nagpapasalamat po tayo sa Meralco at sa iba pang mga malalaking kumpanya na tumulong. Pero pinungunahan po ng engineering department natin yung untangling ng mga spaghetti. Yung mga nagbubuhol-buhol na kable, napakarami niyan sa lungsod natin. At yung iba dyan, ilang taon na, naka-spaghetti na buhol-buhol. So, may mga ibang lugar po na simulan na at hopefully magtuloy-tuloy po tayo doon sa proyektong ito. So, meron po bang mga katanungan? Parang yun at yun lang din. Shout out lang at ang aking pasasalamat sa ngalan ng mga Pasigenyo sa Shop and Share. So, www.shopandshare.store. Nag-donate po sila ng 1 milyong piso para sa ating vaccination program. So, i-earmark lang po natin kasi sa ngayon wala pa naman available na bagong manufacturer na pwede natin pag-orderan. So, ito po sina Ate Angel Luxin, sina Miss Ann Curtis, nag-donate po sila ng 1 million pesos. Idadagdag po natin yan sa vaccination fund natin. Nag-order na tayo ng 400,000 doses ng AstraZeneca. Wala pa po yung order natin. Ganun din naman sa ibang LGU, wala pa po yung order nila.
Pero hopefully dumating na by third, maybe fourth quarter, tingnan natin. I'm sure they will do the best that they can. So ito pong 1 million na dinonate through Shop and Share nina at Angel nina Miss Ann. Thank you, thank you. At mga 31 sila sa listahan na tumulong. Hindi ko na mababanggit lahat. Basta maraming salamat. Dinonate nila to. Walang fanfare, walang media. Hindi nga kami nagkita. Iniwan lang nila yung cheque at resibuhan na lang natin. So, thank you. Sa lahat ng iba pang tumutulong at nagmamalasakit, alam ko man o hindi, of course, lalo na sa mga healthcare frontliners natin at sa iba pang frontliners, yung mga nag-house to house dyan. Alam kong di nyo na trabaho yan, pero ginagawa nyo pa rin at hindi kayo nagrereklamo. Thank you, thank you. Ingat po kayo. Kailangan ko na pong putulin tong FB Live dahil alauna na po at meron pa po akong meeting. 3 minutes late na po ako sa meeting ko, kaya ayan po. Ingat po kayo. God bless you po. Stay safe always.